Topic po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. So, napakaganda na makita natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin para mabigyan po natin kahalagahan yung pag-ibig po natin sa Diyos. So, basahin po natin yung Romans chapter 5, verse 6. Sabi po dito, Romans 5:6 yan. Okay. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyayari ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak, maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. And 11, at hindi lamang yan, tayo magagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So, napakaganda nung binanggit dito ni Apostol Pablo kung paano po yung pag-ibig po ng Diyos. Kung paano tayo minahal ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So, nagbigay po ako dito ng mga ilang katangian na ginawa ng Diyos upang may padama po niya yung pag-ibig po niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Point number 1, sabi po dyan, ay inialay ng Diyos ang buhay ng kanyang anak. Sabi nga, inialay ng Diyos yung buhay po ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi po dyan sa Romans, balikan lamang po natin, 5:6, sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So, unang puntos na gusto kong makita natin, yung salitang pag-ibig sa atin ng Diyos, yung inialay ng Panginoon Diyos, yung buhay ng kanyang anak. Alam niyo po ba, napakahirap sa buhay po ng isang magulang na ialay mo ang iyong anak. Kagaya po ni Abraham noong kanyang kapanahunan, napakahirap po noon na kanyang ginawa. Subalit dahil sa kanyang pagsunod at pagmamahal sa Diyos, Ama, ginawa po niya ito. At alam niyo po ba, noong unang panahon, makikita po natin, bago mapatawad, malinis yung kasalanan po ng isang tao, nag-aalay po sila ng mga hayop. Yun po yung sa lumang tipan. Kung ang kasalanan mo ay napakalaki, maghahandog ka ng baka doon sa templo. Dadalhin mo yung baka doon, tapos mula doon, ay kakatayin mo yung baka, yung dugo po noon, siya po yung magsisilbing handog upang mapatawad, malinis ang iyong nagawang pagkakasala. Umalit naman po yung pagkakasala mo, ang katulad po nito ay tupa o kambing. Magdadala ka ng tupa o kambing upang mapatawad, malinis ang iyong nagawang pagkakasala. At nakita ng Diyos na hindi sapat yung mga tupa, yung mga baka, yung mga kambing upang matubos yung kasalanan po ng tao. Kasi paulit-ulit po yun taon-taon.
Ganun po yung ginagawa po nila upang mapatawad, malinis yung kasalanan po ng tao. At sabi ko nga, kundi po inialay ng Diyos yung buhay ng ating Panginoon Jesus, taon-taon, ganun din po yung gagawin po natin. May kakayahan po ba? Alam ng Diyos na wala po tayong kakayahan. Halimbawa, nagkasala po tayo, malaki. Bibili ka ng baka. Halimbawa, 5 kayo sa bahay. Yung isa, baka. Yung isa, kambing. Yung iba, tupa. Abay, maghihirap po tayo. Amen. Wala naman pong tao hindi nagkakasala. Sa tingin niyo po, meron po ba tao hindi nagkakasala? Wala. Sabi nga ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya makita po natin yung kahalagahan na ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, inialay po niya yung kanyang buhay upang ang tao na makasalanan ay matubos at mapatawad sa kanyang nagawang pagkakasala. Kaya, sabi po dyan, ginawa ng Diyos sa aklat po ng Romans 8:2. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, pinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa hiling ng laman. So, balikan ko po yung tuwi. Sabi niya dito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, pinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Sabi nga, hinatulan na to, pinubos na ng ating Panginoong Jesus. Yung hindi kayang gawin ng tao, ginawa na po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya na po yung inialay. Sabi nga po sa aklat po ng John, siya po yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya na po yung, sabi nga, pumawi sa lahat ng kasalanan po ng tao. Sabi niya dito, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng tao makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Ibig sabihin, pinawi na po ito ng Diyos. At napakapalad po natin dahil tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng katubusan at sabi nga, pagpapatawad sa ating mga nagawang kasalanan dahil inialay po yung buhay po ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung di po inialay po yung buhay ng ating Panginoon Jesus, wala po tayong katubusan, wala po tayong kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya sabi nga ng unang talata, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Hindi po aksidente yung kamatayan po ng ating Panginoon Jesus, kundi ito po ay dinisenyo ng Diyos dahil sa pagmamahal po niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Ito po yung unang katangian ng salitang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga, inialay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak upang tayo po na mga makasalanan ay malinis, mapatawad sa ating mga nagawang pagkakasala. Ikaw na po, dapat tayo po yung nakano dun eh. Nandun na iniaalay kasi tayo po yung mga nagkakasala. Pero sabi nga sa biyaya at pagmamahal sa atin ng Diyos, siya po yung ating Panginoon Jesus ang inialay upang sa ikapagpapatawad ng ating mga nagawang kasalanan. Pangalawa, ang sabi po dyan ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Basahin po natin. Sa Romans chapter 5 verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng
Diyos. Pag po sinabing napawalang sala, naka-experience na po ba kayo ng mga nakulong? Di ba, may mga taong nakulong? Dahil nakulong po yung tao, kaya po siya nakulong kasi makasalanan po siya. Tama. Kaya ka nakulong. May nagawa kang kasalanan. Bagamat sabi po ng iba, hindi lahat ng nasa bilangguan ay may pagkakasala. Pero ang totoo nun, kahit hindi mo talaga kasalanan yung mga bagay niyo, pero may nagawa ka pa rin pagkakasala. At sabi nga ng Bible, tayo po lahat ay nakulong. Mula po nung magkasala si Eva, saka po si Adan. May minana po tayong kasalanan. At mula po doon, ang sabi ng Bible, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Nung tayo po ay natutong manampalataya, o magandang sabihin, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay napabilang sa mga taong napawalang sala. Para makuha po natin, basahin po natin yung Romans 5:1. Sabi niya po dyan, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po, dahil sa pagmamahal po sa atin ng Diyos, tayo po ay pinawalang sala. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Sabi ko nga, sa buhay po ng tao, di ba, may mga nagpapakuha po ng dugo. Lalo na kung may mga sabi po ng doktor at kinakailangan patest mo yung kung may mataas yung BP mo, diabetes mo, sugar, di ba? Kung meron kang ganyan, nakikita ko lahat yan doon sa dugo, di ba? At kung minsan, bilang mga tao, natatakot po yung mga tao. Kasi kukuhanan ka na medyo madaming dugo. Ganyan, kadami lang. Kaya sabi dito ng Bible, dugo mismo ng ating Panginoong Jesus ang tumubo sa atin upang tayo po ay mapawalang sala. Gano'n po tayo kamahal ng Diyos? Yung kanyang kaisa-isang anak. Inialay, tapos hindi lang inialay, talagang tumigis na matay upang tayo po ay mapawalang sala. Gano'n po tayo kamahal ng Diyos. Yung tao kung minsan, magdudonate lang ng dugo. Kung minsan, hindi mo natin magawa. Kasi, natatakot po tayo. Pero yung Diyos, dahil sa pagmamahal po niya sa buhay natin, hindi lang po siya nag-donate ng dugo. Kundi mismo, yung buhay ng ating Panginoong Jesus, ang inialay at yung kanyang dugo ang siyang tumubos upang tayo pong lahat ay mapawalang sala. Amen! Amen! Kung minsan, dahil hindi po natin ito lubusang naintindihan at tinanggap sa ating pong mga buhay, kala po natin ganun lang tayo minahal ng Diyos. Hindi. Mismong buhay ng ating Panginoong Jesus ang pinantubos sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi nga dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayo mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, natanggap natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. At tayo ngayon nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Meron pa pong part na ngayon. Dati, hiwalay po tayo sa Diyos. Alam nyo, kapag po yung tao, mahal ka, gumagawa po siya ng paraan upang ikaw po ay mapiyansahan. Di ba? Kasi nakakulong ka eh. Pero kapag hindi ka mahal ng tao, o
Pagustan mo na yung kailangan. Basta 3,000 lang yung piyasa, ayaw piyasa. Kasi bakit? Hindi po mahal. Pero kapag mahal mo yung tao, gagawa ka ng paraan para mula po doon sa kulungan, mapalaya po siya doon sa kanyang pagkakakulong. Amen! Ganun po yung Panginoon. Sabi nga, hindi niya inalintana na sabi nga, tumigis yung kanyang dugo upang tayo po mga tao mananampalataya ay mapawalang sala. Yun po yung pangalawang ginawa po sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, yung dugo mismo ng ating Panginoong Jesus. Ang siyang tumigis upang tayo po ay mapawalang sala. Kasi kung di ka napawalang sala, saan pupunutin po yung ating kaluluwa? Sa impyerno. Kaya napakapalad po natin dahil po tayo po tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, sabi dito sa Romans chapter 5, verse 10, sabi dito ay binilang na kaibigan. Alam niyo po ba, kaibigan na po tayo ng Panginoon? Yes. Sabi dito, basahin po natin, Romans 5:10. Dati tayong mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So napakaganda dahil dati sabi po ng Bible ay kaaway. Kaaway po tayo ng Diyos dati. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ngayon kaibigan ka na ng Diyos. Amen! Amen. At yung Diyos, sabi nga, ibang klaseng kaibigan. Binanggit na po ng Kawikaan, sabi dito ni King Solomon sa Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Alam niyo po ba yung kaibigan natin na walang iba kundi yung Diyos ay tumutulong sa habang panahon. Hindi po yung kaibigan dito sa mundo. Yung kaibigan dito sa mundo, kung minsan, kapag napagbibigyan mo, mabuti siyang kaibigan. Di ba? Pero kapag hindi mo na siya napagbibigyan o natutulungan, kinakalimutan ka ng kaibigan. Pero yung Diyos, sabi nga ng Biblia, hindi siya ganoon. Panghabang panahon. Hindi siya nagbabago pagpakailan-kailan paman. Kapag itinuring ka ng Diyos na kaibigan, panghabang panahon yun. Kasi nung minahal ka ng Diyos, makasalanan ka. At kung ngayon ay nagkakasala ka, patuloy ka pa rin minamahal ng Diyos. Amen? Amen. At sa ibang salin, sabi nga ni Apostol Juan, hindi ka lang ibinilang na kaibigan ng Diyos, kundi ibinilang ka na anak ng Diyos. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kung wala pong nagmamahal sa iyo na kaibigan, may isang kaibigan na nagmamahal sa iyo, walang iba kundi po yung Diyos. Amen? Amen. Hiniwa ka ng kaibigan mo. Nandiyan si the best friend. Sabi nga po natin, ay siya po yung the best na kaibigan. Hindi kagaya po ng tao, kung minsan, hindi po siya talagang totoong kaibigan. Kaya napakaganda na makita natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Sabi nga, una, balikan ko lang para hindi natin makalimutan. Sabi nga, inialay ng Diyos yung buhay ng kanyang anak. Pangalawa, pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pangatlo, binilang na kaibigan. At sabi nga, siya po yung kaibigan na hindi po nang iiwan, kundi sasamahan ka habang ikaw po ay nabubuhay. Pang-apat, sabi dito, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi po sa verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan at sa pamamagitan ng pagkamatay
ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sabi dito, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So, sa pagmamahal po sa atin ng Diyos, binigyan po niya tayo ng kaligtasan. Ito po yung pampalasa na betchin. Kasi yung gawin kung betchin, masarap. Ito po yung masarap na parte ng pagluluto ng ulam, yung betchin. O kaya po yung magic sarap. Diba ganun? Pero yung sampalok, yun po yung asin, di ba? Yun po yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nasabi po ni Apostol Juan sa 1 John 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon Jesus na pagmamahal sa atin ng Diyos. Mula po doon sa dati po nating buhay na kaaway, tayo po ay ginawang kaibigan at mula po doon, tayo po ay binigyan po niya ng kaligtasan. Kung dati ang punta mo doon sa kapahamakan, ngayon ang punta mo doon sa buhay na walang hanggan. Ganun po tayo minahal ng Diyos. Kasi mahal po tayo ng Diyos. Pasinin mo yung tao nagmamahal, lahat ng bagay na maganda ang iniisip niya doon sa tao kanyang minamahal. Pero kapag yung tao hindi niya minamahal yung isang tao, ang iniisip niya lahat ay kapahamakan. Di po ba? Ganun po yung sistema ng buhay. Kapag mahal mo, ang iniisip mo lahat mabuti. Pero kapag yung tao hindi mo mahal, minsan nag-iisip ka pa ng mga bagay na makakasama sa kanyang buhay kasi hindi mo siya mahal. At sabi ko, kung yung tao nag-iisip at gumagawa ng ganung paraan, mas higit daw po yung Diyos sa buhay po natin. Sabi nga yung pagmamahal ng Diyos, hindi lang tayo po ay ituring na kaibigan ng Diyos, kundi ang pagmamahal po sa atin ng Diyos, magkaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya si Apostol Juan, binanggit po niya na isinusulat po ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May katiyakan ka na dahil ikaw po ay tumanggap ng pagmamahal po ng Diyos. Amen! Wala ka nang dapat na ikatakot, wala ka nang dapat na ipangamba sa buhay mo kung dumating man po yung salitang kamatayan. Amen! Amen. Kasi yung iba, mananampalataya na, natatakot pa sa salitang kamatayan. Pinangako na po sa atin ng Diyos. Na ikaw po ay may katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Amen. Kaya magpatuloy lamang po tayo sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung iba, konting mga pagsubok lang, konting mga problema lang sa buhay, nakakalimutan na po niya yung mga salita ng Diyos. Nakakalimutan na po niya yung pag-ibig ng Diyos na ginawa sa kanya pong buhay. At kagaya nga po ng naisabi ko sa inyo kanina, napakahalaga na sa buhay po natin, namamalagi po sa ating mga puso at isip yung pag-ibig ng Diyos. Huwag po yung kagaya ng pag-ibig lang po ng tao. Amen! Kasi sa tao, sabi ko nga, mayroon po tinatawag na isang linggong pag-ibig, isang buwang pag-ibig, 10 taong pag-ibig. Kaya makita mo, pagka ng 10 taon, ito na, nag-iiwalay na sila. Wala na yung pagmamahal. At ang maganda, sabi ko nga, maging pananaw at kaisipan ng bawat isa yung habang buhay na pag-ibig. Amen! Amen. Kasi yun po yung tama. Kasi yun po yung talagang disenyo ng Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya po ng Diyos. Tulad po niyan ay pinayaman sa lahat ng bagay. Yung tao nagmamahal, nag-iisip po siya ng napakagandang bagay sa kanyang minamahal. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 8:9, sabi niya, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus-Kristo, na kahit na mayaman,
ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Sabi niya, hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoon Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo. Ganun po tayo minahal ng Diyos. Tinanggap po niya na maging dukha upang ikaw ay maging mayaman. Ibig sabihin, mula po doon sa kanyang kalagayan na mayaman, sa kalangitan, bumaba po siya dito sa lupa. At naging katulad po siya ng isang tao. Di ba? Sabi nga, napakalungkot nga ng kanyang kapanganakan. Di ba? Ipinanganak po siya doon sa isang sabsaban. Sabi po nila ay kulungan ng mga hayop. Samantalang yung mga tao ngayon, saan mo gustong manganak? Diba? Ipanganak ang iyong anak. Diba? Kung may kakayahan doon sa medyo special, aircon, vision, yung kwarto. Kung medyo konti yung budget, ano yung ginagawa po ng tao? O sabi niya, dito na, okay na dito. Medyo comfortable naman. Samantalang yung Panginoon, nung ipinanganak po siya ng kanyang nakilalang magulang, makita natin doon sa mababang kalagayan, isang mayaman na tagapagbana ng kaharian ng Diyos, bumaba sa lupa upang may padama lang yung pagmamahal sa atin ng Diyos. At mula po doon, ang sabi nga ng Bible, siya ay naging dukha upang ikaw ay maging mayaman. Amen! Ano po, kinakailangan magtawag po tayo ng pagbabago ng ating kaisipan. Pag laging sinasabi mo na ako'y mayaman, yayaman ka. Amen! Kasi sinabi ng salita ng Diyos yun eh. Kapag lagi mo sinabing mahirap, kumisa kasi kapag tinanong mo yung tao, kumusta ka na ba? Ganito, naghihiyaw pa kayo. Aba, hindi tama po yung deklarasyon mo. Kasi nasabi ng Bible, ulitin ko sabi dito ng Bible, hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoon Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo. Ibig sabihin, mayaman na tayo. Amen! Amen! Kaya kapag tinanong ka ng mga kapatid mo, kumusta ka na, Brad? Eto, payaman ng payaman. Oh? Paano kaya yun? Kailangan mula pa lang po doon sa pagsasalita, may pagbabago na. Amen. Halimbawa, ganito. Madaling makuha po natin. Halimbawa, ang tinawag mo aso. Aso lalapit sa'yo? Hindi naman po lalapit yung pusa, di ba? Kasi ang tinatawag mo aso. Kaya aso yung lalapit po sa'yo. Kapag ang tinawag mo pusa, pusa yung lalapit po sa'yo. Tama? O kapag ang tinawag mo kayamanan na lalapit po sa iyo. Kapag ang tinawag mo kahirapan ang darating sa iyo. Amen! Amen! So, yamang sinabi na po ito ng Diyos, ang kinila po natin at ideklara na po natin sa ating po mga buhay. Amen! Yung po ba nag-pray kayo, Lord, ako'y nananampalataya, someday magkakaroon ako ng ganito sa sakyan. Wow, galing. Lord, someday, alam ko itong bahay namin na ito, magkakaganda. Ganyan po bang gano'n? Lord, someday, alam ko itong aming ano na ito, magkakaroon ng tiles. Yung po bang gano'n? Hindi yung wala ka man lang na pananampalataya na may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Naniniwala po ba kayo na sabi po ng Philippians, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi naubos, kaya i-supply yung lahat ng ating mga pangailangan. So, mayaman pala yung Diyos natin. Bakit hindi po tayo humingi ng kasaganaan? Kasi kung minsan yung mindset po natin, hindi nababago. Yung ating mga deklarasyon, hindi po siya nababago. Kailangan yung lumalabas sa ating mga bibig ay pao mga bagay na positibo. Amen! Diba si Jesus, lagi siya nagsasabi nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa,
maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo, pinayaman ka na ng Diyos, yayaman ka. Kung ang pananampalataya mo, pinagpala ka ng Diyos, magpapalay ka ng Diyos. Isang tayo po ay mga anak ng Diyos, mamuhay tayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Siya po yung ating gawing halimbawa kung paano po yung salitang pagmamahal. Kung paano po niya, sabi nga dito ng ating pinagawa kanina, inialay ng Diyos yung kanyang buhay para sa kanyang anak. Inialay ng Diyos yung buhay ng kanyang anak. Pinawalang salay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binilang na kaibigan. Ano ba? Nagkaroon tayo ng kaligtasan, pinayaman sa lahat ng bagay. Sabi nga, tulangan daw po natin yung pagmamahal ng Diyos. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So, napakaganda bilang isang mananampalataya na Diyos, tulangan po natin yung ating Diyos, kung paano po siya nagmahal sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ganon din po tayo magmahal sa ating po mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya, o sa ating mga kapwa bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Amen! Kasi siya po yung ating modelo sa salitang pagmamahal. Sabi nga, kapag nagmahal ka talaga sa isang tao, yaanin mo yung buhay mo sa kanya. Amen? Kaya mo siyang patawarin kahit siya po yung nagkakasala ng 10 beses sa isang araw. Lord, patawarin po ako. At pinatatawad ko din po yung tao nagkakasala sa akin. Amen? At ano ba? Tinutuloy mo siyang kaibigan. Hindi mo siya kaaway. Amen. Tayo po kasi kumisan. Kumisan, nawawala po yung pagiging magkaibigan. Ang nangyayari yung salitang pag-aaway. So, huwag daw po natin gawin yun. O paano daw po tayo minahal, itinuwari ng Diyos na kaibigan, maging kaibigan din po natin sila. Amen? Mahalin din po natin sila. Ano pa? Yung salitang, hindi lang po tayo dapat yung yumaman, kundi pati yung ating mga kapitbahay maging mayaman. Amen! Di ba napakaganda? Mayaman kayo lahat, walang problema. Walang mangungutang. Amen? Hindi ka na mag-iintindi. Nano kaya lapit na kanilig ka na ako? Ba't kahalo na? Di ba? Eh kung mayaman kayong lahat, ba? Walang problema. Di ba? Masaya. Amen. So, ganun po tayo magmahal sa ating mga kapwa. Sapagkat sabi nga dito na Biblia, mabuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So, sabi nga yung buhay natin ay maging mabangong handog sa harapan po ng Diyos. Dahil tayo po yung nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa ating pamamahal sa buhay. Amen!